Okay po mga kapatid, tatayo na po tayong lahat para po sa gawa ng ating Panginoong Diyos. Sama-sama natin awitin ang Credo 23, ang awit ng Pasko. Damhin natin ang presensya ng Diyos at ito natin ang ating puso at isipan para sa ating Panginoon Kristo. Yes, Lord. Isang mapagpalang umaga po, Panginoon, sa Panginoon Kristo, sa mahal na Birheng Maria, sa patuloy ng patnubay ang banal na Espiritu Santo, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, sa umagang ito. Ito kami, Panginoon, buhay, ligtas at malakas, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga oras na ito, Lord. Ikaw po ang maghari sa aming Panginoon. Sapagkat ikaw po ang aming itinataas, Lord. Ikaw ang kataas-taasan, hari ng mga hari,
Panginoon, sa lahat ng Panginoon, Panginoon. Puspusin mo po kami, Ama, ng inyong lakas ang aming kahinaan. Upang ang banal na gawain itong itinalaga mo para sa amin, Lord, ay aming magagampanan na ayon sa iyong kalooban. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa lahat-lahat ng mga pagpapala, biyaya, lahat ng mga problema at pagsubok sa buhay, Panginoon. Salamat, Lord. Higit sa lahat, Lord, salamat sa buhay na patuloy mo pong pinakahiram sa amin. Panginoon, puspusin mo po kami, Panginoon, ng kaloob, ng kaalamang kaloob ng Espiritu. Upang lubos namin, Lord, maunawaan ang mensahe mo sa amin sa oras na ito, Ama. Basbasan po kami, Panginoon. Bigyan po kami, Ama, ng karunungan. Upang ang bawat tatayo sa kalagitnaan, Lord, nagagamitin mo. Na ayon sa iyong kalooban, Lord, makapagpahayag ng buhay mong salita. Ang buhay na walang hanggan. May bahagi, Panginoon, ang mga salita mong nagbibigay sa amin ng buhay, Panginoon. Sapagkat wala kami, Ama, magagawa kung kami malayo sa iyo, Ama. Kaya, Ama, marami pong salamat. Panginoon, mo po, Lord, na ito'y magiging makabuluhan sa aming pagsunod sa iyong kalooban, Lord. Nawa kami, Ama, ay lahat na iyong mabago, Panginoon. Patuloy mo po kami, Lord, lilinisin, babaguhin, Lord, alisin sa amin ang nagpaparumi sa aming mga kaisipan. Alisin ang nagpapaparumi sa aming katawan at kaluluwa, Panginoon. Huwag galit, hinanakit, Lord, pagkaingit, katasan, kahumugan, Lord. Ang lahat na ito, Ama, nais namin matalikuran, Lord, na ayon sa iyong kalooban, upang karapat-dapat kami, Ama, umarap sa iyong banal na harapan, sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Sa walang hanggang katapatan mo, Panginoon, sa aming lahat, Lord. Sa kabila ng lahat, Lord, nakakalimutan ka namin, Panginoon. Nakagawa pa rin kami, Ama, ng hindi ka nais-nais, Lord. Kaya patawarin mo po kami, Panginoon. Patuloy mo po kami, Ama, gagamitin na ayon sa iyong plano. Bilang manggagawa mo, Panginoon. Bilang instrumento mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming paghahayo, Lord God. Nawa lahat ng makakita namin ng Birhen Maria, Panginoon. Sa pagkakataon nito, Lord, nawa may sama namin sila, Panginoon, sa gawain mo, Lord. Sapagkat ito, Lord, ang nais mo sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami ang mapagkakaisahin, Panginoon. Sa gawain itong itinalaga mo sa amin, Lord, ang Servant of Jesus and Mary International Healing Ministry, Panginoon. Pagkakaisahin mo kami lahat, Panginoon. Patuloy mo kami ang mapatatagin sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Naway mananatili kami sa iyo, manang tapat, totoo at matuwid, Panginoon, upang karapat-dapat kami, Lord, sa iyong banal na harapan. Kaya marami pong salamat. Patuloy din po namin, Panginoon, itinataas kayo, Panginoon, lahat ng aming mga kapatiran na may mga karamdaman sa ngayon, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, nakakaalam, Panginoon. Sapagkat sinabi mo, Lord, sa Ebanghelyo ngayon, walang makapagtatako sa iyo, Lord. Ang lahat ay hayat at lantad sa iyong paningin, Panginoon. Kaya sa iyo kami magsusulit, Lord. Subalit kulang pa, Panginoon, ang aming pagsusulit sa iyo, Ama. Kaya humingi kami sa iyo, Ama, na naawa at habang upang magampanan namin, Panginoon, na sa aming pagsunod sa iyong kautusan, Lord. Magagampanan namin, Lord, ayon sa pag-ibigay ng aming pagkataway sa pag-igalang ng Panginoong Jesucristo, Lord. Marami pong salamat, Lord. Salamat ng marami, Panginoon. Lahat kami, Ama, kilala mo sa aming mga pangalan, Lord. Kaya nawa, ipahunturot mo sa amin, Lord, ang iyong pag-ibig at kapangyarihan, Lord, upang makasunod kami, Ama, sa iyong banal na salita, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Ang lahat ng ito, hiniling namin sa makapangyarihang bugtong na anak mo na si Jesucristo. Naming Panginoon na tanging tagapagligtas na walang hanggang kaliwanagan. Kasama ng tulong ng Birhen Maria, magpakailanman. Marami pong salamat, Lord. Wala kami, Ama, maibabalik sa iyo. Wala kami maibabayad sa iyo, Ama. Kundi aawitan ka namin ng awit na makalangit, sapagkat sinabi mo ang awit ay doble ng aming pananalangin, Majesty. Worship His majesty. Unto Jesus with our glory, power, and praise. Majesty. Kingdom, authority,
siya na. Luwalhati sama sa anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa una ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Tayo pong lahat, Luwalhati luwalhati sama sa anak sa Espiritu Santo. Kaparan sa una ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya Sa na. ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy po tayo nakatayo. Nadako na po tayo sa Ebanghelyo sa pag-ibig ng Diyos. Tatawagin po na po Sister Consing Active. Naway pag-ibig, pagpapala ng Diyos ay sumaatin lahat. Amen. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon sa sulat ni San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang takungan? Walang nagtatago na di, malalantad at lihing na di nabubunyag. Ang may pandinig ay makinig at idinugtong kaniya. Unawain ninyo mabuti ang iyong naririnig. Ang panugat na ginagamit ninyo ay siya rin gagamitin sa inyo ng Diyos. At higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunti na sa kanya ay kukunin pa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Muli, isang magandang umaga sa ating lahat, sa Inang Birhen Maria, sa Panginoon Jesucristo, sa Diyos na buhay. Sa ating lahat, lalo na sa ating Elder Brother Tony Dacris, na patuloy na gumagabay, pumapatnubay din sa atin lahat dito sa building. Magandang umaga, Brother Tony. At sa inyo lahat, mga kapatiran ko kay Kristo, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga naman po. Ayan. Patuloy tayo ang ating Ebanghelyo. At patuloy na binibigyan tayo ng Panginoon ang katuruan sa Kanya, di ba? Dahil tinuturuan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salitang matalingaga na kung talagang mahirap unawain, mahirap maintindihan, no? Dahil nga sabi nga, ang salita ng Panginoon, sabi nga niya, sinisindihan ba ang ilawan para sa itago sa ilalim ng takalan o kaya sa ilalim ng higaan? Yun salita ng Panginoon, talagang matalinghagad, napakahirap talagang kung hindi natin. Sabi nga, pakinggan o unawain ang ating naririnig. Pero sinasabi nga niya na sa
Hindi nga dapat na magsindi ng ilaw na ilagay sa ilalim ng pakalan o higaan. Diba? Dahil yung sabi nga niya, hindi natin maitatago, hindi dapat ilagay sa mga ganun lugar o bagay ng pagbibigay ng liwanag. Dahil ang Panginoon, magbibigay siya ng liwanag sa atin talagang lantad, no? Lantad at hindi itinatago saan man. Talagang lantarikta na pinadadama niya sa atin ang kanya mga buhay niyang salita, no? Ipinaunawa niya sa atin. Bagamat minsan nga sabi ko nga, matalingaga ang kanyang mga salita, ngunit kung sabi nga rin niya, ngunit kung iintindihin ninyo, ang iyong naririnig ay ipauunawa niya, no? Kaya gano'n ang ating Panginoon. Wala nga naman magsisindi ng ilawan o ano sa ilalim ng higaan. So, siyempre, pag gano'n ang ginawa mo, masusunog. Diba? Masusunog. Kundi dapat maglagay tayo ng ilaw, magsisindi tayo ng ilawan sa dapat ilagay, sa dapat patungan upang lahat ng makakita sa liwanag sa ilaw na yon ay lahat ay magliliwanag ang kanilang mga kaisipan. Amen? Makikita nila lahat sa paligid nila ang liwanag na yan at mabubuksan ang kanilang mga kaisipan. Amen? Sa pamamagitan yung ilaw na yon. Hindi dapat natin itinatago, no? Dahil sabi nga, hindi dapat itago mga bagay na dapat natin gawin sa ating Panginoon. Ano man pagtatago natin, ano man panililihim natin, lahat ay malalaman lahat ng Panginoon. Amen? Dahil sabi nga niya, wala tayong may tatago sa ating Panginoon. Lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Amen? So dapat tayo lahat ay magpakatotoo tayong lahat na humarap sa liwanag na yon. Dahil liwanag di ba ang liwanag tinutukoy ilaw ang Panginoon. Amen ba? Ang Panginoon Jesucristo. So, tunay nga ang sinasabi ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon ay, sapagkat ang salita niya ay buhay at mabisa, higit na matalas ka alinman tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatago sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu at kasukasuhan ng utak sa buto. Natatawo ng Panginoon lahat ng iniisip ng tao. Wala tayo may tatago sa Kanya. Lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. Amen? Tunay nga mga kapatid, talagang wala tayo may tatago sa ating Panginoon. Lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. Kaya tayong lahat ay magpakatotoo tayo lahat na sumunod sa Kanya. Amen? Lahat tayo ay tunay, magkaroon tayo ng tapat na pananalig sa Kanya upang tayo ay patuloy tayo rin na makarinig, makaunawa sa Kanyang mga salita kung tayo talagang tunay na nakikinig sa Kanya. Dahil sabi nga, wala tayo talaga may tatago sa Panginoon. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, gagawin ko nga ito. Wala naman tao, walang nakakakita, no? Kapatid, yung palang inisip mo na yun ay nagkasala ka na sa Diyos, no? Kasi nandyan ang Panginoon. Ang laki ang CCTV niya, nalalaman niya lahat ang ating mga ginagawa dito sa ating paligid. Lahat. Nalalaman niya lahat, nakikita niya lahat. Sabi nga, kung pag-ano natin na walang tao, pwede akong gumawa nito, no? Diba? Pwede kong itago ito sa ganon, hindi ganon. Ang Panginoon, ano man ang pilit mong pangitago, ano man ang pilit mong pagtatakip,
ang buhay mong nakaraan na hindi mo kayang ilantad, pero ang Panginoon, ilalantad at ilalantad niya yon. Gusto mo man o ayaw mo, ilalantad ang Panginoon lahat yon. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay dakila makapangyarihan. Alam niya lahat mga iniisip ng tao. Totoo naman, mga kapatid. Alam niya lahat. Bawat isa sa atin na tinawag na niya sa kanyang biging. Lahat tayo ay alam na niya ang ating iniisip, ating mga nasa puso natin, alam ng Panginoon. Kaya niyang gawin o ilantad anumang lihim mong yan, mga kapatid. Anumang lihim mong yan, anuman yung nakaraan mo na hindi mo kayang ilantad, hindi mo kayang ilabas. Pero ang Panginoon, siya ilalantad lahat yan sa mga kinakatakutan mo na hindi mo kayang ilantad. Ang Panginoon, kaya niyang ilantad yan. Kung tayo nahihirapan sa lahat ng bagay, sa mundong ibabaw na ito, manalig, lumapit lamang tayo, sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Amen? Lahat ng hindi natin kayang gawin, ang Panginoon, kayang-kaya niyang gawin lahat yan. Amen? Lahat yan, ipagkakalog niya lahat. Yung mga inaakala natin, hindi natin kayang makuha o makamtan. Pero pag tayo ay tapat na lumalapit, nananalangin sa Kanya, humingi sa Kanya, walang imposible sa Kanya, dahil hindi kaya ibigay ng Diyos sa mga anak niya, sa mga hiningi, sa mga anak niya na humingi sa Kanya, walang hindi kayang ibigay. Kaya niya lahat ipagkaloob yan. Amen? Dahil napakabuti ang Diyos, kay buti-buti talaga ng Panginoon. Siya lahat na nagbibigay sa atin lahat. Basta tayo lamang ay lumapit sa Kanya. No? Hindi yung wala ka na ang alam, nagmamalaki ka pa, hindi ka pa marunong magpakumbaba. Kailangan, pag humingi ka, magpakumbaba ka para ka maawa sa iyo ang hinihingian mo, di ba? Di ba? Totoo naman di ba? Meron tayong inaano sa ating kapwa. Di ba lahat ng bagay gagawin mo para masabi mo lang o mabigkas mo lang sa Kanya ano man yung hinihingi mo na yon, di ba? Ganon din, ganon tayo mga kapatid. So ang Panginoon, ganon din ang dapat natin gawin. Yung magpakatotoo tayo, ay katapatan tayo na sumunod sa Kanya. Para ano man mga dalangin natin na hinihiling, mga dalangin natin kayang dinggin ng ating Panginoon. Ano man mga hinihiling natin sa Kanya, basta tayo ay tapat na humiling sa Kanya, kaya niyang ipagkaloob. Dahil walang hindi maipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Lahat ng ating mga hinihiling sa Kanya. Amen! Palakpakan natin ng Diyos. Kaya tayo ay mga kapatid, sa oras na ito, muli natin ihayag ang katotohanan. Dahil sabi nga, ang katotohanan lamang doon tayo makakalaya. Amen. Ngunit kung puro tago, sabi nga, kung puro tago, puro lihim, puro tago ang ginagawa natin sa ating sarili, na iniisip minsan yung mga iba na gumagawa, walang nakakakita sa akin, kaya kong gawin lahat ang gusto kong gawin. Yun yung yun ang udyok ng Satanas sa Kanya. Ngunit tayo, kung panalitin natin sa puso natin ang Diyos Ama, patuloy tayo na umugnay sa Kanya, walang mangyayari sa ating mga anuman, mga balakid na yan, anuman mga masama na nagbabangta o ano sa atin. Hindi pa tulutan ng Panginoon
na mangyayari sa atin. Amen. Amen. Kaya sa umagang to, napakabuti talaga ng Diyos. Dahil inisip ko kanina na hindi ako pupunta. Pero sabi ko, yes, sabi ko, pero umaga na nung sumamano sa isip ko yun. Pero dati naman pagka tumatawag na ako rito. Sabi ko, dineliberance ko yung sarili ko. Kasi bigla lang sumipot sa isip ko yun eh. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, sabi ko ganun, Satanas, umalis ka sa aking isipan, sa aking puso. Dahil yung itinuturo mo, walang kabuluhan, lumayas ka sa aking katawan at isipan. Sabi ko ganun, kasi nagtaka ako para ba yung inihila niya yung katawan ko na wag ako bumangon. Na hanggang sa namano rin sa isip ko na, hindi nga muna ako pupunta. Para ba yung, parang umano na yung ni Satanas sa aking isipan, ay hindi nga ako muna pupunta. Ganun, hindi ko naman iniisip yun, hindi ko naman ginagawa yun. Kung bakit yung oras na yun, kaninang umaga, nagkaroon ako ng kaisipan na gano'n. So, sabi ko, talaga, dineliberance ko talaga ang sarili ko. Talagang, Panginoon, sabi ko gano'n, sa pangalan ni Jesus, Satanas, sabi ko gano'n, sa pangalan ni Jesus, Satanas, lumayas ka sa aking katawan, sa aking isip. Lumayo ka, wag mo akong hadlangan sa gagawin ko ito, dahil ito ay gawain ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngayon po, ibigay natin sa ating kay Brother Tony ang pagbibigay muli ng topic sa atin lahat. May labat tayo lahat. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, make my hands to reach out and touch the world in your love. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world in your love. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world in your love. Tumingin po natin. Magandang umaga sa iyo, Diyos ng buhay. Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, na muli pa niyo kami tinawag sa umagang ito upang ang lahat na nandito, gayon din po ang mga nanonood sa kanilang mga tahanan, at kami ay muling magpuri at magpasalamat sa kaligtasan,
mahirap po namin maunawaan sa pamagitan po ng tulong ng karunungan na nagmumula sa iyo. Pagdapatin po ninyo kami na maging karapat-dapat sa pagkinabang sa lahat ng mga bagay na ito. Ang lahat ng ito, Ama, hiningi po namin sa ngalan ng iyong anak ni sa Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. Tayo pong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Una, magandang umaga po sa lahat ng ating mga viewers. Kaya din po ang Manila viewers, meron na po tayong 80 mahigit na mga nanonood. Gayon din po ang mga bago po na taga-subaybay. Nais po natin silang pasalamatan. Sister Aurora Abugati ng Hindang Southern Leyte. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa ato ang servant sa St. Mary God's Healing Mission Online. Daghang salamat po sa inyo. Daghang salamat Brother Peter Raes Jr. ng Iligan City. Maayong buntag kanimo. Kayo din sa ating mga kapatid sa Baguio City, Sister Los Clavio at Sister Corazon Soklat na inbigat yung amin. Magandang umaga po, Sister Marilyn Custodio ng Batangas Chapter. Maya paabaki kayo, Sister Elsie, Sister Ping Kayabyab, Barangay Mangga, Kapas Tarlac. Dakala salamat di kayo. Maya paabaki kayo, Sister Esther Acosta Pinida, yung Karangyan, Tarlac City. Thank you po sa inyong panonood. Dakala salamat din kayo, Santo Tomas viewers, Santo Tomas, Pampanga, Sister Helen of Canada. Maraming salamat po. Sa gospel po natin kanina, kung atin po napakinggan ang pagpapayag po ng ating kapatid, Sister Concepcion Anghel, inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon sa ating banal na Ebanghelyo kanina ng lahat ng tinawag tayo ay magsilbing ilaw o magningning tayo na tagapagpahayag ng Diyos. Amen? Amen. Kung ating pagtatunghayan ang 2 Korinto 4:6, sabi niya dito, yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat. So ang ibig sabihin po nito dito ngayon na lahat ng mga tinawag, hindi naman siguro tayo nandito na walang purpose, walang layunin ng Diyos upang tayo ay mapabilang sa ganitong gawain. Kung napabilang tayo dito, kinakailangan natag po natin na kailangan mayroon yung tinatawag po natin na divine calling ang Diyos para sa bawat isa. Sapagkat kung ang pagkatawag sa atin dito ay hindi mismo si Kristo ang tumawag, hindi tayo magniningning, hindi tayo mag-isipin liwanag, kung di tagapanira tayo. Amen? Pero kung talagang ang Diyos ang tumawag sa atin, walang dahilan na hindi tayo magliliwanag para sa ating kapwa. Sapagkat anuman ang pagkatago-tago ng tunay nating pagkatao, tunay natin na pagparito, tunay na paglilingkod, kunwari sa Diyos, lilitaw bandang huli ano ang katotohanan. Sapagkat sinasabi, ang itinatago sa dilim, lilitaw sa liwanag, ang ibinubulong sa gabi, ipagsisigawan sa lansangan. So kung hindi talaga tayo, minsan itinulak ka lang o kaya naparito ka lang, napabilang ka lang dito dahil meron kang crush na dalaga o kaya sexy o kaya binata, kaya ka nandito, nung nabigo ka, bigla ka nawala.
Dahil walang calling sa'yo. Ang calling na nasa sa'yo ay sarili mo lang yon. Kaya ka nandoon dahil gusto mo makapiling yung crush mo. Amen. Nung hindi ka sinagot, di ka pinagbigyan, di ka niligawan, bigla ka na lang nawala. Sapagkat walang divine calling po sa atin. Hindi tayo magliliwanag. Amen? Naku mga kapatid, ang bawat isa siguro, lalo naman yung mga tumanda na sa ganitong gawain, ang layunin ng Diyos ay unti-unti nating tinutupad. Sapagkat naniniwala tayo na tayo ay tinawag ni Kristo. Amen. Amen? Ngunit ang katanungan, ang sabi po na natin kanina, sino nga ba ang tumawag sa iyo? The Lord. O dahil magaling kang gumiling, napunta ka rito. Magaling kang kumanta, napunta ka rito. Diba? Pero sana naman isipin natin, ang tanong natin, sino ang tumawag sa inyo? Ating gagamitin po dito ang pagkatawag kay Apostol Pablo. Sino ang tumawag kay Pablo mula sa pagiging taga-usig upang maging isang apostol o lingkod ng Diyos? Ganon din tayo. Sino ang tumawag sa atin upang tayo maging lingkod ng Diyos? Maging disciple tayo ng ating Panginoon. Kung ang kasagutan natin dito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon sa Kristo, nagpapakita tayo at nagsasalita tayo, hindi katulad ni Saul bago siya naging Pablo. Kung ating pambabasahin na ang Gawa chapter 23 verse 11, sabi niya dito, at nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya kay Pablo ang Panginoon Hesus at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ang pagpapatutuo mo sa akin sa Jerusalem ay kailangan patutuhanan mo rin yan gayon sa Roma. Ang salita ng Diyos. So sa talata na binasa po natin dito sa Gawa chapter 23 verse 11, malinaw po na Diyos mismo ang tumawag kay Saul. Pero sabi na sa una, bakit siya tinawag na tagapag-usig ang lahat ng Kristiyano? Wait, opsyon na ng Panginoon Diyos yan kung ano ang pagkatawag sa iyo. Kung tinawag ka upang baguhin ka, tinawag ka upang pagalingin ka, o tinawag ka upang magkaroon ka ng problema. So ang bagay na ito na dapat natin patunayan kung bakit nung pagkatawag sa atin, wala bang maraming tutol sa iyo. Hinirang ka naging coordinator ka o naging overall ka, maraming kukontra sa iyo. Hindi karapat-dapat yan. Nakita ko yan doon sa doon sa monumento, may ka-holding hands yan. Hindi pwede yan. Gayon din naman, ang pagkahirang kay Pablo, kung babasahin po natin ang Gawa, chapter 9, verse 13 hanggang 14, sabi niya dito, sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, ang tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan na galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa inyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So kung mayroon man tumatanggi sa atin, meron namang kumukontra sa atin dito sa pagkatawag sa atin ng Diyos, ganon din pala naman ang mga alagad ni Kristo nung araw. Dahil marami nga namang nakakarating doon mga balibalita tungkol sa pagiging taga-usig, taga-patay ng mga Kristiyano ni Saul. Paano ka naman? Bakit mo naman papapuntahin dito yan? Bakit mo naman gagawing alagad mo yan? Iyan yung mamamatay tao yan. Yan yung masamang tao yan. Chismoso yan. Tapos ginawa mong coordinator. So, may mga taong kukontra talaga sa iyo.
Pero nakakalimutan natin, sino ang tumawag? Tao ba? O si Kristo? Maaaring gumamit ang Diyos ng instrumento ng tao upang hikayatin tayo na pabilang dito. Ngunit kung talagang may divine calling ang taong yun, ginamit ng Diyos, makikita ang pagliliwanag at magniningning ang tinawag ng Diyos. Amen? Gumaganda ka, pumupugi ka, lalo pag nagpapahayag ka ng salita ng Diyos. Saka, napansin ninyo yun, 70 ka na, mukha ka pa rin 50. Diba? Parang siguro, pinagagandangan ni Lord. Meron naman, talagang walang kuling, talagang ang ginawa niya, walang ginawa kung hindi mag-chismis, abay, 40 parang mukha ng 60. At mukha ng Margoso. Bakit kaya? So dito, nagreklamo si Ananias na bakit daw kailangan mapabilang na alagad si Pablo sapagkat marami na nagbalita sa akin tungkol sa kanyang ginagawa sa pangalan mo. Sumagot ang Diyos, sabi gano'n. Sa talata 15, sabi niya, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil at sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So dito malinaw po na sa Gawa, chapter 9, verse 15, na mismo ang Diyos ang humirang, ang tumawag sa iyo. There is no reason why na hindi ka magtatagumpay. Kahit na anumang pagkasama-sama mong tao, na kaya kang baguhin ng Diyos. Dahil sinasabi sa Mateo 7:1, walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ngunit ang tao, maraming bagay na hindi kayang gawin ng tao. Maliban na lamang ang manira ng kapwa-tao. So malinaw po dito sa ating talata, sa ating topic na sinasabi na dapat natin pagkatandaan na pag tinawag tayo, may divine calling sa iyo, ang Diyos, napakalalim ng dahilan nito, napakalalim ng kaugnayan sa Diyos sapagkat sinasabi sa Jeremias chapter 1 verse 4 and 5, sabi niya doon, hindi ka pa pinapanganak, pinili na kita upang maging propeta sa lahat ng bayan. So hindi pa pala tayo tao na sinapupunan na pa tayo, pinili na tayo ng Diyos, tinataka na tayo ng Diyos na ito'y magiging lingkod o magiging alagad ko pagdating ng araw. Kaya magtataka tayo, katulad na binanggit kanina tungkol sa pagreklamo ni Ananias tungkol sa pagkatawag kay Pablo, na talagang hindi naunawa ng tao ang layunin ng Diyos. Yung pala naman hindi pa tayo pinaglilihi pa lang tayo mayroon ng calling ang Diyos para sa atin kung saan talaga tayo mapupunta. Amen? Kaya nga sinasabi, ang tinatawag upang tayo maging alagad o maging apostol, ano nga ba ang ibig sabihin ng apostol? Ang salitang ito na hinango sa Greek na wika, ito pa tinatawag na apostolos. Na ibig sabihin nito ay mensahero o messenger. O pag alagad ka pala ni Kristo, messenger ka pala, katulad ng mga anghel sa langit. Diba? Mayroon pala tayong tinatawag dito na tayo pala ay pinili, hinirang ng Diyos upang maging mensahero. Iba paano ngayon kung ang pagiging mensahero mo ay ang daladala mong mensahero, mensahe araw-araw ay chismis, paninira sa kapwa-tao. Ito yung mga taong tinatawag na walang divine calling. Walang banal na pagkatawag ng Diyos upang mapabilang maging alagad ng Diyos. Amen? Tandaan po natin na sinasabi sa Mateo 28:18-19, sinasabi niya doon, kaya tayo humayo
At gawin ninyo mga alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. At bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So dito pala, pag meron divine calling sa isang tao, magugulat ka bakit napunta ka, nagahayo ka sa pagkalayo-layo. Bakit naatasan pati hanggang Tacloban, Liti, abot ka roon. Napunta ka pa sa Mindanao. Samantalang kung wala ka talagang layunin ang Diyos, kung ikaw lang, imposible, sarili mo lang kagustuhan, baka pag nagpunta ka ron, isang bihis lang, baka hindi ka na bumalik muli. Dahil siya mismo ang nagtumatawag sa atin. Dahil kaya nga kung babalikan natin ang creation, ano nga ba ang layunin ng Diyos? Bakit tayo nilikha? Diba? Ang layunin ay upang luwalhatiin natin ang Diyos. So, paano natin luwalhatiin ang Diyos? Gampanan ang kalooban ng Diyos. Amen. Hindi sinabing gampanan mo ang kalooban ng kumpare mo at ang kumare mo o ang barkada mo. Gampanan, sundin ang kalooban ng Diyos. O doon natin mabibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos upang isakatuparan ang kanyang layunin sa pagkalikha ng tao. Amen? Kung ating babasahin ng Juan chapter 20 verse 21, sabi niya dito, sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, kung paano'y isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, pala na nakakarating ka ng Batangas, nakakarating ka ng Aklan, nakakarating ka ng Tugigaraw. Dahil pala naman, ang pagkatawag, ang pagkahirang sa iyo ng Diyos, isinugok ka pala upang maging mensahero ka. Di kapag hatid ka ng mabuting balita ng kaligtasan dito sa sanlibutan, hindi lang dito sa Metro Manila. Meron nga dyan yung may mga edad na, nakakarating pa kung saan-saan. Pero kung talagang walang divine calling ang Panginoong Diyos, pagka magbiyahe lang yun ng ganong kalayo, Tugigaraw, pagdating dito, isang linggo na hindi pa yan pumupunta rin, bumabalik dahil pagod na pagod. Pero bakit ganun? May mga edad na kinabukasan, nandito na naman. Sapagkat pinalalakas sila ng Diyos, pinagaganda, pinapupugi, at pinababait ng ating Panginoon. Yeah. Okay? So tandaan natin, minsan, nakakaranas tayo ng paghihinampo, maalis tayo. Ayaw na natin magpagitan, ayoko na dyan, sila na lang. Unti-unti, bumabalik, dahil may pagkatawag sa iyo ng Diyos. Hindi ka tinawag para dito upang maging matampuhin lamang. Tinawag ka ng Diyos dahil may layunin ang Diyos, may misyon na ibinigay sa iyo na dapat mong gampanan. Amen? So magpag ganitong ating buhay, nagapagtataka, bakit kaya nagagawa ko ito? Samantalang noon masaya naman ako sa barkada ko. Ngayon, ang barkada ko na lang, ito na lang minsan, ayaw payagan ng anak. Dahil may pandemic, tumatakas pa yun. Meron pang tayong isang kasister dyan. Pinagbabawalan ng anak, sabi sa akin, huwag mo sabihin, tatakas ako, pupunta ko sa ganung lugar. May edad na yun, ha? Dahil kung talagang mayroong ang purpose ng Diyos upang gamitin ang instrumento, hindi mahadlangan yun. Kahit na sabihin, andyan pa ngayon dadating ka sa bahay, lalo kung medyo ginagabi ka na ng okay, pagdating mo sa bahay, bago ka makakatok, yung mga damit mo nasa pintuan na, nasa mga bag, pinalalayas ka na. Doon ka na, huwag ka nang umuwi dito. Diba? Mararanasan natin yun, sapagkat ang mga bagay ito, maraming hahadlang, katulad kanina yung Gawa chapter 9, verse 13 to 15 na binasa po natin, na nagreklamo si Ananias, bakit tinawag ni Kristo si Saulo, si Pablo. Mamamatay tao yan, masamang tao yan. Diba? So kung ganyan ang pananaw ng tao, ikukumpara natin sa pananaw ng Diyos, ang Diyos napakalawak ng kanyang pag-unawa sapagkat
Ang Diyos kaya niyang baguhin ang lahat. Ang tao, magbabago lamang tayo. Pumunta tayo kay Bibi Biro. Kay Manny Calayan, magbabago tayo doon. Malinaw na ang sinasabi dito ng Diyos, ang pananampalataya ni Apostol Pablo at kung sino man maging tayo, dahil kung isang Diyos ang tumawag sa iyo, walang dahilan upang hindi ka manatili. Dahil, anong kadahilanan? Dahil hindi tao tumawag sa iyo, Diyos. Ngayon, ang sabi niya dito, sabi ni San Pablo na isinugo ako sa sanlibutan. Sino ang nagsugo? Si Jesucristo. Sino ang nagsugo kay Jesucristo? Ang Ama. Sino ang Ama at si Jesucristo? Bakit dalawa ba sila? Isa lang po yan. Sa John chapter 10 verse 30. Sapagkat sinasabi doon, ako at ang Ama ay iisa. So kung gano'n ang ating naramdaman, ang nakita mo sa panaginip mo sa iyong paningin, o kaya sa iyong pakiramdam, si Kristo ang tumawag sa iyo, o ang Ama, iisa pa rin po yun. Amen? Kung ang sabi dito sa Galatia chapter 1 verse 1, siya may hawak ng Bible dyan. Sabi niya ron, akong si Pablo na isinugo ng tao at sa pamamagitan ng tao na si Jesucristo. Bakit sinabi ni Pablo na ako si Pablo na isinugo ng tao at sa pamamagitan ng tao na si Jesucristo? Sapagkat si Jesus ay nagkatawang tao na siya ang humirang kay Pablo upang siya ay gamitin na instrumento ng pagbabago mula sa pagiging mamamatay tao at siya ay naging disipulo at naging alagad ng ating Panginoon Diyos. Sa Galatia chapter 1:11-12, sabi niya dito, sapagkat aking ipinapatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa Ebanghelyo na aking pinangaral, na ito hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ito tinanggap mula sa tao, na itinuro man sa akin, kung di aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Amen? Ito po yung sinasabi niya dito. Na ang mga mensahe na dala-dala natin, na ating ipinapahayag, ito ay hindi itinuro ng tao sa atin. Wala naman nagturo sa inyo bakit nagpapahayag tayo. Sabi nga mismo ni Father, sabi ganun, ako'y hangat, hindi naman kayo nag-aral ng filosofiya. Hindi naman kayo nag-aral ng teolohiya. Bakit kayo nakakapagpahayag ng salita ng Diyos? Sapagkat siya mismo ang magpapaunawa sa iyo upang maihayag mo ang salita ng Diyos, sapagkat siya ang humirang sa iyo, gagabayan ka, at siya magbibigay sa iyo ng liwanag upang ikaw ay patuloy na magningning sa harap ng mga tao. Amen? Ang kanyang ipinangaral na Ebanghelyo ay hindi daw niya tinanggap sa tao. Totoo naman po yan. Dahil pag galing sa tao, ang tao nandyan yung pagiging minsan, nagiging sinungaling, nagiging mandaraya. Katulad ng iba dyan, sinasabi nila, hindi Diyos si Kristo, tao lang yan. Isa na yun. So, ibig sabihin, pag gano'n ang pinapayag, sabihin din, pag hindi natin pinapayag na si Kristo ay Diyos, sila po ay anti-Kristo. Anti-Christ. So malinaw po dito na pilit naman na pinalalabo ng ibang mga tao ito. Pero tandaan po na lagi natin, bagamat nakaka-encounter tayo ng ganitong mga negatibong mga pananalita laban sa atin, tandaan po natin, sino ba ang tumawag sa iyo? Tao ba? Yung bang taong yun? O si mismo ang Diyos? Ha? Dahil kung tatandaan lagi natin yan, sasabihin mo, ano bang sagot ni Pedro doon? Sa Diyos kami dapat sumunod, hindi sa tao. Tandaan po ninyo yan. Sa Roma chapter 1 verse 1, sabi dito, sabi ni Pablo,
Si Pablo na alipin ni Jesucristo ay tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kumain na dito na pag mayroong divine calling ang bawat isa atin, bakit kayo naparito? Bakit kayo napabilang dito? May sakit ka, bakit gumaling ka dito? Wala namang hospital dito. Amen. So ang kapangyarihan ng Diyos, talagang ito hindi matutumbasan ng kapangyarihan ng tao. Amen? So ang ating pananalig, sapagkat sa ating gospel kanina na sinasabi, ito'y nagmula doon sa butil ng mustasa. O hanggang bukas, yun pa rin ang focus doon. Na mayroon lang kahit tayo may pagkaunti lang pananalig dahil wala naman talaga tayong alam. Amen. Hindi naman tayo marurunong nung tayo tinawag. Yes. Lumalago ang kunting pananalig na yan dahil ang butil ng mustasa, pag ito'y itinanim mo, lumalaking isang halaman. Gayon din ang ating pananampalataya. Kasi mula talagang walang-wala. Hanggang nahasikan tayo, kung matabang lupa tayo, walang dahilan na hindi mabubuhay ang butil ng mustasa na ating tinanggap na nagmula sa Diyos. Amen. Sa Roma chapter 15 verse 19, sabi dito, sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ano pat buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa Lirico, ay aking ipinangaral na lubos ang Ebanghelyo ni Kristo. Tama yan? Nagpalibot-libot daw. Or even sa buong mundo, ipinangaral ko ang salita ni Kristo. Malinaw po dito na sinasabi na ang Ebanghelyo ni Kristo ay Ebanghelyo ng Diyos, hindi ng tao. So kung ganito ang ating may punla sa ating puso, sa ating isipan, walang dahilan upang tayo ay hindi tumatag, hindi lumago, hindi makaakay, sapagkat ikaw ay nagliliwanag, nagsisilbi kang ilaw sa mga taong nadidilunan. Pero, kaya nga sinasabi, ang anak ng Diyos marapat ng mamuhay ng matuwid, walang bahid, upang mapahiya ang mga kumukutya sa inyo. Pero kung kinukutya ka, katulad kanina, yung Gawa chapter 9, at pinatunayan mo na gano'n ka nga, ay wala nga. Talagang masira tayo doon. Pero kung paninira lamang ang ginagawang iyan ng tao, laban sa iyo, upang kayo matisod, walang dahilan para ikaw ay pigilin. Katulad minsan ito, may nagsabi sa akin noon, magbantay ka dyan sa taong yan. Sabi sa akin, nasa simbahan pa tayo nun, sabi, magugulat ka na lang, iyan na ang head servant. Bakit? Doon ka nakatingin sa pagiging head servant. Isip-isip ko, kung ganyan ang pananaw mo, natatakot ka na maagawan ka na maging head servant, ay hindi nga mangyayari sa iyo yan. Antayin mong loobin ng Diyos. Kung talagang para sa iyo, ikaw talaga yun. Amen? Amen. Sapagkat kung panungunahan mo ang Diyos, mabibigo tayo. Hayaan mo ang Espiritu ng Diyos ang magtatag sa iyo. Hayaan mo ang Espiritu ng Diyos ang magdeklara sa iyo. Hindi pa man nangyayari, ang layo na kaagad ng iyong pananaw, ang layo na kaagad ng iyong paningin. Kaya itong sabi sa akin, magkano bang bili mo dyan sa dalawang upuan na yan? Ganito lang yan. Bibili tayo 50 yung peraso niyan. Ay hanggang ngayon ni Anino wala. Dahil hindi nga sa puso natin, loobin sana ng Diyos nang mangyari nawa ang mga bagay na ito. Kung hakaluan natin ito ng kayabangan, hindi na divine calling sa iyo. Sarili mo na yung pakanain. Hindi magtatagumpay ang mga bagay na yun. Amen? Sa Roma chapter 9 verse 5, sabi rito, nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula kay Kristo ayon sa laman na siya'y lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati
magpakailanman siya nawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, magmula sa ating kanunuan, kung talagang mayroon tayong ang kuling ng sa ating mga magulang, maging sa mga anak, ay ito yung tataglayin. Bakit? Si Jesucristo pang ilang salin lahi magmula sa kanyang ninuno. Bakit nagpatuloy? Napunta kay David, napunta kung sino-sino hanggang dumating sa kanya. Siya ay pang 14 na saling lahi, 14th generation. Sa ganun din tayo, masama naman yung tingnan, sabihin, palibasa ang lolo't lola, mga ninuno niyan, mga chismoso rin yung mga apo, kapo-apuhan, pangit pakinggan, di ba? Pero kung masasabihin ng mga tao, ipinakita natin paano tayo namuhay ayon sa kaluwalhatian ng Diyos, ay saludo ako dyan sa mga pinagmulan ng batang yan. Napakabuting mga tao. Bukas ang kanilang palad sa pagtulong. Bukas ang kanilang palad, ang kanilang puso sa pangangailangan ng kapwa-tao. Kasi mayroon naman mga tao, tutulong lamang yan kung may nakakakita sa iyo. O kaya, yung kanyang kasama ay nagbigay, magbibigay na rin ako. Pero pag siya lang, kuidaw ka. So ito mga bagay na ito, pag hindi talaga galing sa Diyos, yung dala-dala natin, kasi kasalanan, nagiging kasalanan ang mga bagay na ito. Kung nais lamang natin magpakitang gilas upang tayo matanyag sa mata ng tao, ito ay nagiging kasalanan.